Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa bayan.
That's right, tayo na sama-sama. Mega Harvest Music, thank you so much. At magandang morning sa inyong lahat. Magandang gabi, Los Angeles. Ito ang iRadio. Araw po ng Thursday. At September 4, September 5 naman din sa inyo. At happy weekend sa inyo lahat dyan. Wala pa rin si Ma'am Shi at kasalukuyang ayon nanonood ng TV siya ngayon doon sa kabila at nagpapahinga at masakit pa rin yung kanyang lalamunan. So please pag-pray po natin siya and hopefully by tomorrow ay makabalik na siya, no? So namimiss niya kayong lahat. And of course, Popsi, andito pa rin. Thank you Lord, malakas pa rin tayo, no? At patuloy pa rin tayo sa ating gawain sa paglilingkod sa Panginoon. May hatid ang magandang balita sa inyong lahat. At kamusta naman yung mga nasalanta pa rin ng bagyo dyan? Ay still, hindi pa rin maganda ang bagyo niyan. Although si Typhoon Enteng ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin hanging habagat na hinihila pa rin to na siyang nagpapaulan pa rin sa ating bansa, no? So sa ating mga kababayan dyan, mag-ingat pa rin po tayo. At syempre dun sa mga nasalanta ng baha ay ingat pa rin, especially yung lamok at saka yung leptospirosis, sinasabayan pa rin talaga nung itong Mpox virus na ito, no? So sunod-sunod yung nangyayari sa atin. Even dito po rin sa amin sa Los Angeles, the whole week po ay heat wave po kami. Ang temperature po namin ay pumapalo po ng heat index ng 100 Fahrenheit, which is about 45 to 47 Celsius po yan sa temperature ninyo. So mainit po talaga at buti na lang meron tayong mga gamit dito na nagpapalamig sa ating studio, no? So thank you Lord pa rin, ano? So sa inyong lahat dyan, enjoy lang po tayo hanggang very short po rin tayo like yesterday na yung ating program at nag-iisa lang po tayo. So short lang po tayo ngayon until further notice. Pag mahusay-husay na si Ma'am Shi ay babalik na tayo sa ating regular program. So kayo lang dyan, enjoy your lunch at sama-sama pa rin tayo rito hanggang 9 o'clock this morning. Alright, samahan po ninyo po kami and today makakasama natin Pastor Levi Kuanang. That's right, ang aking inaanak. Hababa. Nagtuturo na hindi alam ko sino tinuturo. At sa mga nagbe-breakfast dyan, good morning sa inyong lahat. Welcome sa iRadio. Pagtiisan po na muna natin ngayon ang ating programa at still ay pagbalik na ni Ma'am Shi, balik ulit liga. Pero pagbalik niya, hindi pa agad-agad yung kanyang recovery, no? So unti-unti po yan. At kasalukuyan naggagamot pa rin siya ng antibiotic na mamagay yung kanyang lalamunan at saka yung kanyang tenga, masakit po. Pag lumulunok siya, nahihirapan siyang kumain kaya medyo payat si Ma'am Shi ngayon. Ayan, parang na siyang ngayon, parang bulating ngayon sa kapayatan. Pero hindi, kumakain pa rin siya doon, no? So ayan, hopefully baka next week yan, maganda-ganda na yung kanyang pakiramdam. Alright, maraming salamat sa inyo. Batiin natin una-una sa listahan si Elaine Gonzalez. Hello Elaine. Sipag niya ito talaga, eh? Laging uno sa lahat. Ayan. Thank you for supporting iRadio. Okay. And we have Maridette Gamos. Hello, thank you Maridette. Ay siyempre para sa ating katunggali, kahit na hindi natin kasundo ang kanilang partido, ay supportive pa rin ang ating kapitana. Ayan, Mayrin po ang kapitana. Magandang umaga din sa inyo. And we have of course Rejoice Porfiria. And sino pa naman nandito? Mel Cruz. Hello Mel, good morning. Ay nako, hirap pa lang nito. Second day na nag-iisa si Popsi.
Nako, para tayong hindi kasi sanay eh. Nasanay tayo. Actually, nung nag-umpisa po ang iRadio, solo flight lang po talaga ako noon. At wala si Mamsi noon. Ano? So, but anyway, during that time, wala akong mga greetings na ganito. Ngayon, dumami po ng dumami yan at nag-iiba na po ang ating trending. So, syempre, kailangan natin ng kasama. At nung pumasok si Mamsi, medyo gumaan-gaan na ating buhay. Pero now, pagka may sakit siya, yun ang problema. Walang katulong si Papsi, ano? So, meron sana tayong makakatulong. Unfortunately, ay no comment. Mahirap na. Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Bati natin si Wilma nandito. Rachel Joy Bonete. Hi, Rachel. Kamusta dyan? Good morning. CEO na yan. May-ari na po na kanyang merchandising. No? Bigati na talaga. And of course, we have Pastor Maribik Olejano. Ayan. Yung ating customer service / tech support / ano ba? Maraming slash. Ay nako. Wala kayong makakausap sa gabi. Tawagan lang po ninyan. At nag-aanam kayo nakakwentuhan. Ayan. And of course, from iRadio India, Pastor Abhishek. Thank you for joining with us. Welcome back to iRadio India. Balik na po ang iRadio India on the air. Please support iRadio India. Kasama rin po natin yan. And we also have Pastor Sammy Santos. Pastor Sammy, manang marijan. Yan, ito ating backup. Laging maasahan. Para siyang ever ready. Laging handa. Parang Boy Scout. Nako. Mel Cruz. Thank you, Mel Cruz. And of course, sino nga nandito? Nako. Charmaine Rabago Rodriguez. Yan ang problema natin. Hindi natin kabisado yung mga pangalan. Si Mamsi lang talaga. So, malaking difference. Pag wala, ano? Kung meron sana tayong regular na kasama. Pero, yan ang importante. Pag wala si Papsi, nagkasakit si Mamsi, paano na? Yan. Kaya pag-pray po ninyo na laging malakas tayo dito ngayon. Mahirap po yung hindi aandar ng ating programa. Siyempre, pagka isa sa amin ni Mamsi ang nawala, yun ang problema. Kaya we need somebody dyan sa Manila na tutulong sa atin na magpapatakbo or magpapatuloy ng ating programa. We have Lala Carmina. Hello, Lala. Good morning. Buti pa ito. Talagang malakas ang katawan. Hindi nagkakasakit. Especially itong ating beautiful and sexy and charming Mami Plosser Cordero. Mami, good morning. Hi. Okay naman ba kayo dyan sa Cavite? At hopefully ay wala naman pong masyadong bahagan sa lugar ninyo. And of course, ang aking sister na nakabe-birthday lang from Dubai, being Pascual. Sis, ano ka dyan? At ka naman dyan, ano? Namimiss ka na namin dito. Hopefully ay makita-kita naman tayo. Hopefully next year o magka-reunion tayo uli. Ano? And we'll have, of course, Negra Pepita. Hello, Negra Pepita. Good morning sa inyong lahat dyan. And Maridet Gamos. Well, sa mga nandito, Mel Cruz, nabanggit ko na ba? Yes. June Recuero Nunez. Hello, June. Good morning. Ayan. Angelita Bayog. Ayan, si Nanay Angelita. Kamusta po kayo dyan? Okay naman po ba kayo? Hindi naman ba kayo nasalantalang bahagi sa inyong probinsya? Mary Jane Saboy Only. Pastor Mary Jane, good morning. On the way na po yung inyong bagahe. Malaki po yung ating pinadalang telepono para sa inyo. Yan. Abangan lang po ninyo. Ay, nako.
And of course, lastly, Maridet Gamos. Ayan. Hello, Maridet. Good morning. Medyo nabago po ang ating setup ng ating studio ngayon. Kung nakikita po ninyo ay yung dating ating mixer na nandito, napunta na po ngayon dito. Kaya dati nasanay ako nandito siya ngayon. Dito naman. Kaya babaguhin ko na naman ang sarili ko na dito naman ako masasanay ngayon. Kasi ang hirap na marati ako nakasanay. J-Rounds. Meron tayong 7 minuto na lang bago mag-7 kalahati ng gabi. Kayo po ay live na nanonood dito po sa iRadio. Ang hirap talaga, parang hindi na tayo nasanay. Dati sanay ako mag-isa eh. Solo flight lang ako dati. Ngayon, nung ako'y nasa DCMB noon, siyempre solo flight ka lang. Okay lang yun. Puro love song lang pina-play natin dito. Wala, hindi tayo makapag-play ng ganun. Dati po si Popsi po ay isa pong broadcaster dyan sa Manila Broadcasting Company. Dyan po yan sa North Bay Boulevard, Navotas. That was mga 80s. Yeah, bago tayo magpunta sa US na, bago tayo mag-abroad. Meron po tayong 2 years experience po dyan. Kasama po natin dyan si Ray Langit during the time. Ani Boyko, yung aking co-partner. Si Ed Lagman. At si Ed Montilla, ang ating pong station manager during that time. Those were the days nung tayo po ay nasa radio broadcasting. Pero ngayon, eto, tuloy-tuloy pa rin natin siguro. It's hobby and hilig na rin natin because of new technology ngayon. Kinumbine na natin ang computer kasi during that time puro mga transmitter namin, mga ano ba ito, mga parang ano tawag doon, mga transformer lang ngayon ginagamit namin, pero ngayon mga integrated circuit na ngayon. Kaya maganda na ngayon ang mga system ngayon. Computerized na. Madali-dali na. Hindi katulad ng during the time. 8-track po ginagamit ni Popsi noon. Tsaka mga long playing albums. Yan ang history po natin sa during the time nung naging DJ tayo sa DCMB 90.7 FM. Yes. Okay. At ito nga, mag-start na tayo ng ating station ID. Standby lang po. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, meron tayong 26 minutes past 7 p.m. Pacific Standard Time, PST po yan. Kayo po ay live na nanonood dito po sa iRadio, Los Angeles, dito po sa Bellflower. At syempre, pag-usama muna natin sandali bago natin tawagin si Pastor Levy. Pastor Levy ba ngayon? Oo nga, siya nga naman. At namamaos pa ngayon dahil sa pagmasado ko nagsasalita madaling mamaos yung boses ni Popsi. Kaya standby lang kayo dyan. Nagpalit na rin ako, binalik ko yung dati nating microphone kasi ito telescopic to, kahit malayo ako, pick up ako nito Hindi katulad nung condenser mic natin tsaka yung Ecrat microphone natin. Medyo maraming adjustment. So ito mas madali-dali ito. Ayan. Saan ba ako? Ayan na nga. Ayan. Kulang muna tayo. Pagtsagaan nyo muna si Popsi dahil solo flight lang tayo.
Okay? Para hirap, nasanay talaga wala kasama natin si Mamsi, kaya ito ngayon, hirap tayo pag nag-iisa. Ang problema, pag ako nawala, paano yung patatakbo yung programa? Ayun, walang gagawa nito mga technical na ginagawa natin. So, para po yan yung gulong ng sasakyan. Hindi pwedeng isa lang ang tumatakbo. Kailangan sabay liliko sa kanan, sabay liliko sa kaliwa. Ganon din yung buhay natin, di ba? Kasama natin si Lord. Kung sarili nating buhay nagpapalakad sa atin, walang direksyon, di ba? Kailangan natin kasama natin si Lord dyan. Ayan, Sunny, sino ito? Sunny sa Lubayba. Ay, hello Sunny, good morning dyan sa iyo. And ay si Mabsi nanonood pala dyan, naka-standby siya. Ano daw? Sa QC hindi sila nagsuspend. Yung ibang school may pasok. Aba, siguro nga dahil yung ibang lugar hindi naman binaha, hindi naman lahat sila doon binabaha, no. So may mga ibang lugar na pwedeng pumasok ang mga estudyante. Ang problema yung mga ibang estudyante kung nanggagaling sa ibang lugar na binaha sila. Yan panahon pa ng Hapon o Kastila, yung ating itong Pilipinas binabaha na rin po yan. Ano po niya, i-YouTube ninyo. Makikita niyo po ninyo yung mga video diyan o mga pictures. 18th century, yan, hanggang 1945, binabaha po talaga ang Pilipinas ever since. Ewan ko kung bakit, nung panahon ng Kastila ay ginawa, ewan ko sino nag-construct ng ating mga drainage niyan papuntang Ilog Pasig o dyan sa Intramuros. Hindi ko alam. But history, kung pag-uusapan natin, ayan ang sitwasyon ng ating bansa ever since. Kaya nasa history na po natin yan. Umulan, bumagyo, talagang pag umuulan, talagang bumabaha pa rin sa buong Metro Manila. Yan, pakahirap. Alam niyo kung siguro, kung ako lang tatanungin, pero alam kong imposible. Ang gagawin siguro ay itatabi ko muna ang ating mga mamamayan. Alam ko imposible yan. Papatagin muna natin ang buong Metro Manila at maghuhukay tayo ng magandang kanal papunta ng kung saan natin patatakbuhin yung mga tubig na yan, drainage na yan. Papatagin muna natin ang buong Metro Manila. Yan. At saka ngayon, pag nagawa na natin mga drainage na yan, ay maglalagay tayo ng mga bahay, mga building, mga gusali dyan, o tulay, kung ano man, karsada. Yan. Yan ang umpisan dapat kaso, imposible na mangyari dahil sa marami ng, siyempre, naninirahan sa Metro Manila. Kaya imposible. Ako lang, kasi naiisip ko minsan, paano kaya mapipigilan o mababago itong nangyaring baha sa atin, kaya naisip ko lang, siguro the best na siguro patagin ang buong Pilipinas, gawa ng kanal yan at magandang disenyo. Pag nagawa mo na yan, and then gawa ka ng mga karsada, mga building, mga bahay, ayan, doon mo na maumpisa ng lahat. Pero imposible po mangyari yan. Ay, tawagan na natin si Pastor Levy. Yan, dyan na kaya siya? Pastor Levy, dyan ka na ba? Ay, naku, ayan. Tingnan mo yan. Nalilito tuloy ako. Yan, tingnan nyo. Ganun kalaki ang ating screen, Hindi ko pa binubuksan itong ating isang TV rito kasi para makatipid tayo sa kuryente. Ayan na siya. Ayan. Pastor Levy, good morning. Hello po, good morning po. Okay ka lang ba dyan? Di ba kayo binaha dyan sa lugar ninyo? Hindi naman po. Ano lang po, malakas lang po talaga ulan. Try ko po mag-earphone. Sige. Para po medyo mahina po dating. Ayan. Ako, wala na ito earphone.
Mahina bang audio ko? Gusto mong lakasan ko pa? Malinaw po akin, yung dating ko po. Ay, malinaw, syempre. Oo. Kamusta po, Ninong? Ayos na. Ikaw ang kinakamusta namin dahil antipolo. Si Ma'am si po, may sakit. Oo nga eh. Ayun. Nakakalungkot po. Oo nga, kaya lang... Parang na-miss nyo bigla. 2 days na. Actually, hindi lang 2 days. Siyempre, before pa lang na magkasakit siya. Meron tawag doon yung sa lalamunan tumama yung virus. Tapos pati tenga niya, siyempre, na-infection na rin. So, nag-antibiotic siya ngayon. 3 times a day yung kanyang antibiotic. Yung amoxicillin, 500 mg. So, bawat niya yan, inom niya, kailangan may laman ng kanyang sikmura. Yun ang problema nga hanggang ngayon, ika-4 na araw na niyang umiinom, sabi niya, parang hindi pa ako gumagaling, parang masakit pa rin yung aking lalamunan pag lumulunok daw siya. Sabi ko, ganyan din ako nung araw, nung pagka nagkakaganyan din ako noon, ay inaabot ng 1 linggo, minsan 10 days bago mag-trigger yung gamot. Pero kapag nag-trigger na, tuloy-tuloy, parang isang instant biglang nawawala. Ganun siguro, mainipin lang si Mabsi. Alam niyo naman kasi yan ang kanyang Ngayon na ko yung mga nasa radio. Pero siguro kung ipapakaalala din ng Lord para makapagpahinga. So, alam naman natin na isipin nyo almost every place na naka-broadcast. Aside from that, trabaho, kulong pang-kampanya sa bahay. Yeah. Naman kasi magiging may opportunity sa ito para makapagpahinga. We all know that Lord will you, hindi ka pa mamaya. Amen. Siyempre, nagpa-check up naman siya sa doktor at yun nga, nabigyan na rin siya ng mga gamot niya. May mga, anong tawag to? Lozenges ba yun? Parang strepsil. Kasi pag lumulunok siya, dry yung kanyang lalamunan. So itong klase ng candy to, honey lemon yung flavor nito para maging madulas yung kanyang paglunok-lunok. Nahihirapan siyang kumain kaya medyo pag nakita ninyo si Ma'am si susunod ay medyo pa siya ngayon, malnourished. Dahil mahina nga kumain pero once na nakabawi yan, lalakas na naman kumain yan uli. Bibilog na naman ang mukha niyan. Ay, naalala ko yung sa inyong lugar, sabi ko, kamusta ito kakiinaanak? Hindi kaya nasalanta ng baha ito. Kasi halos lahat ng antipolo, lahat ng sulok, tinamaan ata Hindi ba dyan sa lugar ninyo ay binaha kayo dyan? Sa Batangas po kami. Ngayon po, agos lang po ng tubig. Pero pag minto po mga 2 minuto, 3 minuto. Kung paano po kagad yung agos po. Kaya hindi po siya babaha talaga. Pero lang po, pag yung tuloy-tuloy talaga. Yung ibang parte lang naman po. Dito po sa lugar lang yan, mataas po. Parang siyempre po yung bubong, parang lilit pa rin. Kasi pagkatapos po ng na kagad po wala po yung taste namin. Talaga siya bubong. Malapit lang ba kayo kila Rejoice? Malayo. Kasi mga ilang oras? Mga 3 hours? Layo pala. Kasi hindi sila binaha. So sabi niya, pag kami lumubog dito, lubog na ang Metro Manila. Sabi niya. Ayan, mukhang nawala ka na ng audio. Hello po. Rinig po ako. Ayan. Medyo parang yung audio mo medyo hindi malinaw. Pero it's okay. Siguro bumababa yung inyong speed ng internet. Anyway, umpisa na natin ito para mapabilis tayo. Yung topic ngayon is about the Lord is my shepherd. Ayan, Psalm 23.
Ayan, okay. Sige, nasa sa ng mikropono. Ano po, tatanggalin ko yung earphone kapag magsasalita lang para malinaw po. Sige, Po, si Maria, buwan ko lang ako lang. Subukan natin. Nasa Batangas pala kayo. Kaya Opo, sa Batangas. Malinaw na po? Ayan, mas malinaw. Oo. Yan na po. Kaso hindi ko po masyadong dinig po. Kailangan ko tumutok. Yan. Hindi naman po Huwag niyo na lang po pasinin yung mukha ko. Kasi kailangan kong lumapit sa cellphone para marinig. Takpan niyo na lang po yung cellphone. Paano niyo kaya? Sige, umpisa mo na. Nakaantabay kami. Okay, before po mag-start na po, magandang umaga po ulit, Ninong, and kay Ma'am Shi din po, no? Nawa pagalingin siya ng Panginoon. And marami pong nananalangin, ano po. And ganoon din po sa lahat ng viewers. Kamusta po kayo? Kamusta po? Nawa nasa maayos po kayong kalagayan. Sabi nga po sana tumigil na yung ulan kasi hindi lahat nasa komportableng kalagayan. Maybe yung iba, nag-chill lang, sarap, ano ba yun? Ano bang masarap kainin pagka maulan? Lugaw. Lugaw, no? Lugaw. Sopas, no? Sopas. Yung may kasamang, tawag nito? Tokwat baboy. Uy! Yun. Tokwat baboy na lugaw. Sarap. And, kaya pares. bagamat ganon, hindi pare-parehas. Di pare-parehas ang sitwasyon. Merong mga sobrang nahihirapan sa ganitong panahon. That's why, ipanalangin po natin na maging maayos na po. Again, nasa maayos po kayong kalagayan. Basahin ko po yung ating scripture na matatagpuan po sa Psalms 23. Sabi po dito, "The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. My cup overflows. Surely goodness, love, and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Manandalian po tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na sa ganitong panahon na maulan, sa iba bumabagyo. But still, salamat Panginoon dahil meron kaming mga means na mapakinggan yung salita mo Panginoon. And salamat sa mga lingkod mo na patuloy na naglilingkod sa iyo sa ganitong panahon, Panginoon. Lord, I pray na pagalingin niyo po si Ma'am Shi, Panginoon. I pray na hipuin mo ang kanyang katawan, especially ang kanyang lalamunan, Panginoon. Panumbalikin mo ang kanyang sigla, Panginoon. Lord, masaya kaming makita si Papsi, Panginoon, but mas masaya kaming makita na magkasama sila, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iRadio. And Lord, I pray na sa mapapakinggan namin yung salita, mangusap ka sa amin, ano man ang aming pinagdadaanan. And Lord, ang iyong mensahero ay itago mo rin sa inyong harapan. But ikaw lamang ang makita at maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so the Lord is my shepherd. Very one of the very famous chapter. In fact, tumatawal si Gia. In fact, that is the most famous chapter sa buong Psalms, sa buong book ng Psalms. Na po. And ganoon din po sa Old Testament. Isa siya sa pinaka famous, pinakakilala. And I do believe na napakinggan nyo na to kahit nung kayo'y Catholic or ibang religion, madalas tong napapakinggan
the Lord is my shepherd. Minsan ginagawa pa nila tong panalangin sa mga Roman Catholic. And this book of Psalms, alam naman po natin na ang nagsulat nito ay si Haring David. Ano po? Ito po yung experience niya sa Panginoon, kung paano naging mabuti yung Panginoon sa kanya. I think sinulat niya to during the time ng siya'y hari na. Kasi parang parang testimony niya to na kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay niya. And ngayon, patuloy siyang kakapit sa Panginoon dahil mabuti ang Panginoon. Parang ganun po yung dating. Ano po? And kung susumayin po natin, kung titingnan po natin mabuti dito sa Psalms 23, yung pagkabigkas niya na po na the Lord is my shepherd. Very personal, ano po? My. In fact, pwede niya naman sabihin sa sulat niya, the Lord is our shepherd. But dito makikita natin na claim niya personally ang Panginoon sa sarili niya na ang Panginoon ay aking pastor. So makikita natin there's a personal relationship with David and sa Panginoon. And now, kung tatanungin naman natin yung sarili natin, kasi para sa kanya parang tinanong mo si David, para sa'yo, ano ang Panginoon? Sino siya? Para sa akin, parang sinabi ni David, para sa akin, the Lord is my shepherd. And sa iyo, kapatid, sa umagang ito, para sa sinong Panginoon para sa'yo? Ano siya? Paano siya kumilos sa'yo? No? Paano mo siya mahalin tulad? Siguro iba sa inyo na mahilig sa Avengers, the Lord is my Iron Man. The Lord is my Superman, o kung ayaw nyo sa Marvels, sa DC tayo, no? But that is very important na malaman natin sino ba ang Panginoon sa buhay natin. And yes, na sinabi ni David na the Lord is his shepherd, and tingnan niyo po yung pagkasabi niya doon na the Lord is my shepherd, and tingnan niyo po yung sa may John 10 na sinabi naman ni Jesus, I am the good shepherd. And sino ba si Jesus para sa atin? Our loving God, our loving Savior, and He can be our good shepherd. Siya ang ating mabuting pastor. That's why we can claim that personally. Gusto po kasing, kaya ako po in-emphasize dahil mahalaga po na maging personal yung relationship natin sa Panginoon. Kung paano natin siya tinitignan, kung paano natin siya tinuturing sa buhay natin. Napakahalaga po nun. It reflects yung pamumuhay po natin, yung pananampalataya natin. So, David chose the shepherd thing because he is a shepherd. Kasi alam niya kung paano mag-alaga ang shepherd. Para sa kanya, alam niya kung paano, kasi siya yung shepherd din, naging shepherd din siya . So, inalagaan niya yung tupa niya. Karakteristik ng shepherd, matapang, matalino, mapagmahal, maalaga. At ipaglalaban niya yung tupa niya pag mayroong mga mababangis na hayop na gustong kumain. Kaya para sa kanya, ganun yung pag-aalaga ng Panginoon na more than that pa yung nararanasan niya sa Panginoon. And kung i-describe naman natin ang isang tupa, no, tahimik, maamo, and isa sa mga mahinang negative na karakteristik niya is defenseless o helpless, na hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya. So ngayon, kaya pinili ni David na, isa pa siguro kaya pinili ni David na yung shepherd, yung comparing the shepherd, no, sa Panginoon, is kasi siya bilang tupa, hindi siya mabubuhay nang walang shepherd. And sa atin din, again, Jesus said, I am the good shepherd. And that shepherd na nagsabing I am is the same shepherd ni David that we can claim also sa umagang ito na the Lord is my
My good shepherd. That's why ang title po Your Good Shepherd. Your Good Shepherd. And that is Jesus, mabuting pastol. Sabi ni David, sabi ni Jesus sa John 10:11, ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. No? That kind of good shepherd na handang mag-alay ng kanyang buhay. And in fact, ginawa niya yun. Ano po? And sabi doon, verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. O I shall never in want. No? Parang sinasabi dito ni David na ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. No? Napakaganda na kung ang Lord ang iyong shepherd, hindi kanya pababayaan. Because ano bang ginagawa ng shepherd? Pinoprovide yung pangangailangan ng isang sheep. Pagkain, dinadala sa green pasture, pinapainom ng tubig, at iniingatan. So kaya nasabi ni David na pag nasa akin ng Panginoon, siya ang aking mabuting pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Siguro mas magandang word doon is provision. No? Yung provision ng Panginoon. No? Pag isa yung shepherd mo, nandyan yung provision niya na hindi kanya pababayaan. Alam niyo po, ilang beses na patunayan ng Panginoon yung kabutihan niya sa buhay namin. Lalo sa akin. Mula nung nasa Bible school pa lang po ako, hindi naging madali ang buhay. Dumating yung point na, Lord, dinala mo ba ako dito para ma-experience lang yun o mahirapan ako? Hindi. Hindi naging madali ang buhay, pero masasabi kong hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And kahit ngayon, until na napunta kami dito ngayon sa Batangas, malayo sa mga kamag-anak ko, malayo sa mga kapatid ko, masasabi ko hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Until na mag-asawa ako, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Minsan lang na misunderstood kami dahil, alam niyo yun, dito akala nila yung pastor is mayaman, which is akala nila maraming source of income, ito ganyan. Pero alam niyo yun, kasi syempre bilang lingkod ng Panginoon, kailangan natin magpakita ng pagmamahal. And sa pagmamahal, kailangan mo magpakita ng mabuting gawa. So talagang minsan kahit wala na, talagang nagbibigay pa, kahit konti na lang, inaabot pa. Lalo yung asawa ko, kaya nami-misinterpret yung asawa ko na akala nila laging may pera. Talagang talagang giver lang yung asawa ko. No po. So, ayun naman po. Masasabi ko na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. So, nakita niyo po yung konteksto na ni David. Hindi naman sinabing porkit ang Panginoon ang kanyang pastol is wala nang problemang dumating sa kanya. Ang point doon is hindi siya pinababayaan ng Panginoon sa mga panahon na nangangailangan siya. Kaya niya nasabi, nasa kanya na lahat, na hindi siya pinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan niya. Yung provision ng Panginoon nasa kanya. So, ganun din po sa amin. Masasabi namin mabuti, and masasabi kong the Lord is my shepherd, I lack nothing. Because sa mga panahon na nangangailangan ako, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. And that is His provision. Imagine mo, wala kang kakanin, tapos bigla may magbibigay sa'yo ng tilapia. Ilang kilo. Imagine mo, nasa isang lugar ka, ang haba-haba ng pila, pero ikaw yung napili. Ayun yung mga provision ng Panginoon, no? Na hindi pababayaan yung mga taong nananampalataya sa Kanya, yung Kanyang mga tupa. Ano po? And sabi sa verse 2, He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the quiet waters. Na alam niyo po ba na hindi basta-basta hihiga yung isang tupa unless na busog siya at secured siya
na walang kakain sa kanyang mga predator o mga mababangis na hayop. So, kahit may mababangis na hayop, basta nandiyan yung shepherd niya, nakakatulog sila. And ganun din po, no? Sinasabi dito ni David na sabi niya nga sa verse 1, lahat ay provided, nandyan to the point na pati sa dito, mga pagkain, pangailangan, at yung seguridad, no? Nandun na iniingatan siya ng Panginoon. Na kaya niyang makapagpahinga, kaya niyang matulog kahit merong mga gustong pumatay sa kanya, kahit merong mga kalaban siya. In fact, I think he referring sa may time, and I am referring sa time ni Saul na kung saan gusto siyang patayin, and even sa may anak niya na gusto siyang patayin, no? Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Na kaya niyang makapagpahinga. Nandun yung peace of mind pagkasama niya yung Panginoon. Na kahit may problema, and nandun din na the Lord is the one who satisfy him, and yung security niya is alam niyang yung seguridad niya, alam niyang ligtas siya dahil ang Panginoon ay nasa kanya. So mapapansin niyo rin po yan sa mga Kristiyano ngayon, sa ibang mga Kristiyano, na alam mo yun, ewan ko kung na-encounter na kayo nun, na sobrang bigat ng mga problema pero nangiti pa rin, natawa pa din, no? Nag-church pa din, kasi may mga iba na pag mabibigat yung problema, lumalayo sa Panginoon. Pero yung mga taong malalim yung relasyon sa Panginoon, meron nga doon sa may video na napanood ko, bumabagyo pero nagpupuri sila sa Panginoon. Kumakanta sila ng goodness of God. Yung bubong nila tanggal na, tapos nasa ilalim sila ng parang lamesa yata o yung tatay kumakanta, nagpupuri sila sa Panginoon, lahat sila. Kasi yun yung binibigay ng ating mabuting pastol na sa panahon ng problema, nagkakaroon tayo ng seguridad na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. No, na nandun na bibigyan niya tayo ng peace of mind. Na siya yung mabuting pastol na hindi niya pababayaan yung mga tupa niya, yung mga sheep niya, yung mga mahal niya. Bagamat may pagsubok. So, because we know that God will make a way na dahil yung shepherd natin ay a good shepherd. Opo. And in verse 3 naman po, sabi doon, He refreshes my soul. Kanina, napag-usapan natin yung pagiging provider ng Panginoon o yung provision ng Panginoon sa atin. Ngayon, dito sabi dito, if God is your shepherd, it means He will guide you in the right path, sa tamang direksyon. Sabi dito, He refreshes my soul, He guides me along the right path for His name sake, upang ang kanyang pangalan ay maparangalan. No? Panibagong lakas ako'y kanyang binibigyan. So, He refreshes my soul. Sa ibang translation, He restore. King David is saying na nire-restore siya ng Panginoon. Na sa panahon na broken siya, ang Panginoon yung nagpapanumbalik ng kanyang kaligayahan. Lagi siyang binabalik ng Panginoon. I want you to understand this, yung word na refreshes at restore na sinasabi dito ni David. Na pag broken tayo, no, ang Panginoon yung nag-aayos. Na ito yung siguro we can relate do sa nangyari sa kanya kay Bathsheba. No po? Na nagkasala siya sa Panginoon, nalayo siya sa Panginoon. Pero ang Panginoon is restoring. Binabalik siya ng Panginoon. No wonder kaya pala merong hook yung shepherd, yung ano ng shepherd, yung staff niya, meron siyang hook sa dulo. Kasi pag nalalayo yung kanyang sheep, pilit niyang binabalik. And same thing sa atin. Alam niyo po ba na ang sin, kasalanan, in Hebrew, kata, and in Greek, hamartia, na ang meaning is magkaparehas lang po, missing the goal, missing the mark, or failing the goal. Yung pagkakasala po sa Old Testament, no, i-describe siya na dapat ito yung gawin mo,
pero hindi mo na-hit yung goal. Nalalayo ka. Na dapat nilikha ka ng Diyos na mabuti, gagawa ka ng mabuti, pero nakakagawa ka ng masama. Nilikha ka ng Diyos, ang tawag dito, tayo kailangan mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo na-hit yung goal, nalalayo ka. Humihiwalay ka sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ngayon, ito yung good thing sa ating Diyos, no? Nalalayo ka, pero yung hook niya, ibinabalik ka. Our good shepherd, no? Pilit ka niyang ibinabalik. Kaya ang Panginoon no po is mabuti sa lahat. Hindi lang sa kanyang mga anak, kundi sa mga taong malayo sa kanya. Kasi gumagawa siya ng kaparaanan upang yung mga tupa na nilikha niya nung creation is manumbalik sa kanya. And lalo rin sa atin, na nananampalataya sa Panginoon. Na sa tuwing nagkakasala tayo, nalalayo tayo sa Panginoon, is akala natin, alam mo yun, binabayaan na tayo ng Panginoon, pero gumagawa ng kaparaanan yung Panginoon upang hatakin ka pabalik. And in fact, I tell you today na isa sa mga kaparaanan niya is etong mga lingkod nyo na nagsasalita sa iRadio o etong iRadio. Na dahil mahal ka ng Panginoon, gusto niyang marinig mo yung salita niya na mahalaga ka. Na kahit nagkakasala ka, He is trying na hilahin pabalik gamit yung hook ng shepherd. Na pag nagkakasala tayo, binabalik tayo ng Panginoon. Because He is good shepherd. Ano po? He is our good shepherd. Hindi niya pababayaan na malayo o mawala o maagaw ng kaaway yung kanyang mga anak. Po. So, dun ma-appreciate natin na sinasabi ni David na sa tuwing siya'y nagiging broken, sa tuwing siya'y nalalayo sa Panginoon, the Lord refreshes his soul, restoring his soul, na ibinabalik siya ng Panginoon sa kung saan siya dapat. And until now, Jesus is restoring everything na maging maayos, na maging na yung creation na napaaganda is manumbalik. Na yung tao, create siya na ganito, na binabalik ni Jesus na ito yung pagka-create sa isang tao. Beautiful, wonderful, and perfect. Not in the sense na hindi ka magkakamali, but you are perfected in love. Na alam mo na pag nagkakamali ka, nandun yung hindi mo hahayaan na mamuhay doon. No? Na nasasaktan yung puso mo dahil alam mo nasasaktan ng Panginoon. Na patuloy kang babalik sa Panginoon. Yeah, He guides me along the right path. No? Inililid ka niya sa tamang direksyon. Sabi nila, inililid siya sa tamang direksyon upang ang pangalan niya ay maparangalan. Kapatid, when you follow Christ, never kanyang ililigaw. Never kang ipapahamak ng Panginoon. When you decide, pag nag-decide kang sumunod sa Panginoon, hindi kanya ililigaw. Hindi kanya pababayaan. I tell you. Because He is a good shepherd. So sabi dito, He guides me along the right path. Sabi dun. But the problem, ito yung problema po mga kapatid. Ang yung mga tao, yung tupa, yung mismong tumatakbo, minsan lumalayo sa shepherd. Ang problem, kaya naliligaw, ginaguide ka ng Panginoon sa tamang direksyon, pero ikaw mismo, meron kang free will. Minsan yung free will mo is wala sa hulog, mas pinipili mo yung gusto mong desire, ngayon nalalayo ka sa Panginoon. Nalalayo ka sa Panginoon. Hindi ka gagawa ng Panginoon yon. Dahil meron kang choice. Now, bakit? Ano ba yung mga rason kung bakit naliligaw? No? Ang tupa, kilala niya yung boses ng kanilang mga shepherd. Tawagin sila ng iba, hindi sila makikinig. Pero pag tinawag sila ng shepherd nila, nakikinig sila. Ngayon, maliligaw lang sila pag naglalakad sila kung hindi nila naririnig yung shepherd nila at kung out of focus sila. For example, ngayon, no, sa atin,
No? Bakit hindi ma-recognize yung boses ng Panginoon? Kasi baka mamaya out of focus, nakabukas yung iRadio, pero ang totoo, ang tawag dito, malayo naman yung cellphone, naka-off yung volume, no? O kaya pag nasa loob ng church is matawag dito, mentally absent, no? Alam niyo yun, iniisip ko ano yung ulam, kung ano yung saan pupunta after ng service, ano? Parang nakagawian lang na mag-church. Now, ay yung mga kadalasan na hindi napapansin ng ibang tao na baka mamaya hindi na nare-recognize yung boses ng Panginoon. Hindi mo na ma-recognize yung boses ng Panginoon. That's why, pag may bumulong sa'yo, tingin ko kailangan mong kailangan mo mag-online casino, kasi mananalo ka ngayong araw. Dahil hindi mo ma-recognize kung ano yung boss ng Panginoon o yung boss ng ibang ang boses ng demonyo. Ngayon, na-confuse ka na. Ano ba talaga? Ano bang kalooban sa akin ng Panginoon? Kung ano-ano na naririnig mong boses diyan sa ulo mo. Ewan ko kung puro boss na lang na asawa mo. Oo, may asawa ka. But this is a serious thing din, ano po, na minsan kaya tayo naliligaw, kaya tayo nalalayo because of out of focus sa Panginoon and because hindi natin ma-recognize yung boses ng Panginoon. Okay? And the question is, Pastor, paano ko ba ma-recognize na boses ng Panginoon yung nangungusap sa akin? Mamaya may naririnig ka, tumaya ka sa number na ganito, ganito, no? Paano ba natin ma-recognize yung boses ng Panginoon? Guys, iRadio family, no? It's a very simple thing. You have to go back to the basic. Read His Word. Read His Word. Basahin natin yung salita ng Panginoon. Because the Bible, no? Diyan nakatala lahat. Kung paano, imagine grabe ka effective ang Bible, grabe ka yung information ng Bible. Diyan nakalagay kung paano nagsimula ang mundo, kung paano nagsimula ang kasalanan, kung paano niligtas ng Panginoon ang tao, at kung anong direction ng tao in the future. Grabe. That's why sabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed. Lahat ng salita, lahat ng nakasulat sa Biblia ay galing sa hininga ng Panginoon. And useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Grabe. Full package na ang Bible. That's why God speaks through His Word. And how can you recognize His voice if you are not reading His Word? Okay? I hope na naririnig pa rin po kung umuulan na naman dito sa Malinaw pa rin po, Paxi? Okay na po. Again, how you can recognize His voice if you are not reading His Word? Paano mo ma-recognize yung boses ng Panginoon o kung nangungusap siya sa'yo kung hindi ka naman nagbabasa ng salita niya? Kung hindi ka nga makapag-church, hindi ka makinig ng kanyang salita. I know that the Lord is speaking sa pamamagitan ng ibang tao. But the best na ma-identify mo yung pangungusap ng Panginoon pag nagbabasa ka ng salita. I tell you, the Lord speak through His Word. Sabi ng Panginoon sa John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Okay? So sabi doon, my sheep listen, nakikinig to my voice, and they follow me. So doon natin makikita na hindi lang basta nakikinig. No?
Dahil yung totoong nakikinig ay yung sumusunod sa napakinggan. And hindi lang natin basta napapakinggan yung mga, alam niyo yun, grabe, ilang 5 days, naka-air ang 5 days o 6 days, naka-air ang ang iRadio. How many times sa isang linggo, sa isang buwan? Napakadami nyo napapakinggan, napakadami natin napapakinggan salita ng Panginoon. And I hope and I pray na nasasagawa natin ito, na-apply natin sa buhay. Kahit pabasit-basit lang, sabi nga dito sa Batangas, paunti-unti. Okay? If you follow the Good Shepherd, hindi ka maliligaw. Pag sinunod mo ang Panginoon, hindi ka niyan maliligaw. Hindi ka niyan idadaan sa maling landas. But the thing is, malapit na po tayo sa last point. The thing is, hindi naman madali lahat ng bagay. The Lord will guide you into the right path. Pero hindi sinabing magiging madali ang lahat. And that's why, in last point, sabi dito, if God is your shepherd, it means He will protect you. Hindi naman sinabing, di ba sinabi nga doon ng Panginoon na i-guide ka niya sa tamang direksyon, ililid ka niya sa tamang direksyon. Pero hindi sinabi na wala kang dadaan ng pagsubok. I tell you, the concept of going to the valley, going to the green pasture, you have to go to the valley. Na kailangan mong dumaan sa libis, madilim na libis. And I tell you, hindi naman sinabi doon na may kalsadang patag. No? Nandun na susuungin nyo yung mga tao dito, mababato. Man sinabi doon na may kalpuno, madadamo. But the important thing is, kasama mo ang Panginoon. That is His promise. Na He will guide you. But the important thing is, nakasama mo siya. That's why sabi dito ni David, alam niyo po sabi niya, no? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Na sinasabi dito ni David na kahit ako'y dumaan sa madilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil ikaw ang aking kasama. Your rod and your staff, they comfort me. No? Yung pamalo mo at saka yung tungkod mo, siyang nagpapagaang sa aking kalooban. Again, darkest valley. In real life, David is saying na kahit anong pagsubok na dumating sa akin, kahit dumaan man ako sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay ko, darkest valley, hindi ako matatakot. Kung may dadaanan man ako, hindi ako matatakot. Dahil alam kong kasama ko kayo, hindi nyo ako pababayaan. Again, darkest valley, meron dyan mapapangis na hayop, mahirap yung daan, masukal, pwedeng masukal, pwedeng may mga bangin. But the thing is, alam niyang hindi siya pababayaan ng Panginoon. Na yung rod na dala niya, yung staff, alam na natin yung panghook, na pag ikaw ay naliligaw sa madilim na mga libis, ihilahin ka pabalik ng Panginoon. And yung rod is pang-protection ng shepherd. Pag mayroong mapapangis na ayop, talagang, ewan ko lang, try nyo i-research, pag pinalo ka nun, talagang patay ka. I experience yung mga pagkakatay ng mga baboy sa probinsya. Pinapalo lang nila ng malaking rod, ganyan, dito sa bunbunan, talagang patay. And same thing sa ginagamit ng shepherd. And now, valley represent our hopeless moment or hopeless situation. Valley here, nasa pinag-usapan natin, yung darkest valley, is represent po nito yung pagsubok, mga pagsubok na kinakaharap natin, mga problemang pinagdadaanan natin ngayon. And I don't know kung anong valley, kung nasaan ka ngayon, kung anong problema meron ka. But what I know,
is the Lord is our good shepherd na hindi ka niya pababayaan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. You know, nung nasa PNC po ako, I hope may time pa po tayo. Ano po? Maabaw po ba? Okay lang daw po. Nung nasa Bible school po ako, umakyat po ako doon na talagang yung pera is pang entrance, pang down payment lang. I think down payment ko pa noon 2,000, 3,000. Tapos pangkain lang. Ano po? And then nag-guard ako. Dumating sa point ng buhay ko na nakakain ako ng panis, no? Talagang sabi ko nun, meron nun, kasi ganito po istorya nun. Yung roommate ko, galing siya sa, ano ba tawag dito, meron siya pagkain galing sa handaan. Tinabi niya, 2 days na, nandun sa closet ng mga gamit namin, mga kagamitan. Ngayon, nung pagbukas ko, nakita ko dun, sabi ko, bro, panis na to ah. Sabi niya, sige, pakitapon na nga. Pakitapon na nga. So, itatapon ko na siya dun sa may fire exit. Ang ginawa ko, tinapon ko yung pansit kasi yung pansit malambot. Pero yung ibang parte, yung kanin na medyo matigas pa, konti lang yung lambot. Tapos yung mga karne, kinain ko pa. And time na yon talagang minsan, naawa ko sa sarili ko. Kaya nga po kanina sabi ko, dumating sa point ng buhay ko na, Lord, dinala mo ba ako dito para ma-experience ko o para mahirapan lang ako? And dumating din sa point na mag-e-exam na, wala akong pambayad, wala akong pambayad sa tuition, and kailangan daw makapagbayad para magkaroon ng permit at para makapag-exam. 1 week before the exam, humiling ako sa Panginoon. Sabi ko, punta ako sa chapel, Lord, please provide mo yung pangangailangan ko. Lord, please, alam kong hindi mo ako dinala dito para mahirapan lang. Sabi ko, Lord, gagawin ko yung part ko. I-prepare ko lahat ng aking mga requirements, assignment, term paper. Gagawin ko lahat yan, Lord, and I know na gagawin mo yung part mo. And that's the exact prayer na sinabi ko. I know na gagawin mo yung part mo. Gagawin ko yung part ko. Then, dumating na isang araw na lang. Yun na mismo pala, yung araw na exam. Wala pa din. Dumating na sa point na nag-worry na ako. Nag-worry ako bilang tao. Talagang nakakaranas tayo ng ganun. Sabi ko, eto na talaga. Ginawa ko, dinala ko lahat ng requirements ko. Pumunta uli ako sa chapel. Lumuhod ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, huminga ako ng malalim. Sabi ko, Lord, eto na lahat. Naka-ready na. Ginawa ko yung part ko. And I know na naniniwala ko na gagawin mo yung part mo. Hindi ko alam kung paano. Pero naniniwala akong gagawin mo yung part mo. And umiiyak akong lumabas doon sa chapel. Palabas sa chapel. Then merong professor na umarang sa akin. Ang sabi sa akin, Levi, Cedric, mag-exam ka na. Cedric po kasi yung pangalan ko eh. Cedric Levi. Sabi niya sa akin, Cedric, mag-exam ka na. Sabi ko, bakit po? Yung tuition mo, bayad na. Grabe, sabi ko, talagang hindi ako sabi ko tuloy, wala akong masabi. And then sabi ko, Lord, thank you so much. Hindi ko deserve tong bagay na to. Tapos, ang nangyari pa, sabi sa akin, Debbie, yung tuition mo bayad na, miscellaneous, books, pati yung dormitory mo, bayad na din. Talagang sabi ko na, Lord, hindi ko deserve to. Tuition lang yung hinihingi ko, Lord. But you give more than. And I tell you, ito po yung totoong testimony ng buhay ko. Sabi niya sa akin, hindi lang yun. Pati pagkain mo sagot na. Umaga, tanghali, gabi. Pupunta ka lang doon sa may kantin.
sasabihin mo lang na sponsor ka ng ganito. Grabe, no? From kumakain ng panis, provide ng Panginoon yung pangangailangan ko. Dumadating sa point no, na naawa ko sa mga classmate ko kasi yung iba, talagang walang makain ako, nandun ako sa canteen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Imagine, yung milagro na ginawa niya sa buhay ko. Bayad yung tuition ko. Lahat sa school, pati yung dormitory, and then pati yung pagkain. Sinugot pa ng Panginoon. You know, yes, there's a darkest valley sa buhay natin. Pero kaya nasabi ni David na hindi siya matatakot kahit dumaan siya sa ganun kasi alam niya hindi siya pababayaan ng Panginoon. And I tell you, the Lord is my shepherd also, na hindi niya ako pinabayaan. And you can claim also personally that the Lord is your shepherd. That's why kapatid, sa panahon na nahihirapan ka, alalahanin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Mula sa PNC, kaya sinabi ko noon, naging mabuti ang Panginoon yung provision niya mula sa PNC. Mula sa Bible School hanggang sa Manila, hanggang dito sa probinsya. Tapos saan ako dinala ng Panginoon? I tell you, masasabi kong hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And sometimes, nandun yung minsan sa puso no, na madalas o oftentimes tayo pa yung nagkukulang sa Kanya. Pero ang Panginoon, kahit kailan hindi ka niya pababayaan. Because He is your good shepherd, our good shepherd, na hindi niya pababayaan yung mga tupa niya. Na pag nalalayo tayo, pilit niya tayong binabalik. Na sa panahon ng kagipitan, bigla siyang gumagawa ng mga milagro. And that is our good shepherd. Kaya nga po in the end, sa may verse na po, sabi doon, surely goodness, love, and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kapatid, anong kinakatakutan mo ngayon? Anong value meron ka? Nasaan kang parte ng buhay mo? Many times, sinabi sa Biblia, 365 times, do not be afraid. And sabi sa Isaiah, don't be afraid for I am with you. Ito po yung dito, live verse ko nang pumunta ako dito sa Batangas. Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you up with my victorious right hand. Again, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. And marami ngayon na naghihirap. And ewan ko po kung isa sa inyo na nasalanta ng bagyo, na baha, maraming nawala. But I tell you, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Na kahit dumadaan ka sa madilim na libis, kasama mo ang Panginoon. Just always follow Him. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Dahil hindi ka niya itiligaw. Because He is our good shepherd. If David, para sa kanya, the Lord is his shepherd, and para sa akin, the Lord is my shepherd. You can claim also na your Lord, the Lord is your shepherd. And that's all the same. In fact, ayun yung si Jesus lang din na nagsabi nun, I am the good shepherd. Okay, yun lamang po. Mapagpala po tayo ng salita ng Diyos. Siguro po I will pray after bigyan ako ng cue ni Papsi na po. Amen. Thank you sa share mo, Pastor Levy. Alam mo, talagang kahit na pastor, hindi exempted sa mga ganitong trials. Even kami ni Ma'am Shi, ganyan din. Nakakaranas din kami ng mga pagsubok sa buhay.
sa'yo, pinoproblema mo yung na-share mo na tuition fee mo doon sa sa school, paano yung iba na kanilang problema yung tungkol sa babayarin sa upa sa bahay, yung bayad sa kuryente, bibili mga pangmatrikula, marami. Lahat naman tayo ganyan dumarating Minsan dumarating sa buhay natin na meron tayong gustong mangyari na pinagpipray natin sa Panginoon, pero hindi nangyari. So don't be disappointed. Huwag tayong madi-disappoint kung ang isang pinapanalangin natin ay hindi nangyari. Bakit? Kasi ma-share ko lang na kapag ang isang bagay ay hindi pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibig sabihin hindi na niya tayo mahal o hindi niya pinakinggan yung ating panalangin. May rason. Marunong ang Diyos Alam niya ang mangyayari bukas. Alam niya ang mangyayari sa darating na panahon. Maaring itong hinihingi natin na ating pinapanalangin ay magbibigay ng hindi maganda sa ating buhay. Di ba? Kaya dapat ipagpasalamat natin. Lord, hindi nangyari na makuha ko itong trabahong ito. Hindi mo pinagkaloob sa akin. Siguro hindi makakabuti ito para sa akin. Dapat ito ay tanggapin natin. Huwag tayo ma-disappoint. Dahil ang kagustuhan ng Panginoon ang dapat masunod. Hindi yung kagustuhan natin. Maaring gustong-gusto natin itong bagay na ito. Subalit ay may rason, may reason ng Panginoon na kung bakit hindi natin nangyari sa buhay itong mga kahilingan natin, itong mga pinapanalangin natin. Huwag tayo madi-disappoint. Ako, madalas ganyan na dumarating sa buhay ko na, Lord, kailangan ko itong trabahong ito. Katulad yan, bukas meron akong interview sa isang government na in-applyan ko. Malaki ang sweldo nito, kumpara sa sweldo ko ngayon. Marami kasi ako inaambisyon Gusto ko kasi na mas malaki yung income ko para mas marami yung matutulungan natin. Although maganda yung ating purpose, pero ang Panginoon, alam niya yung makakabuti para sa akin o para sa lahat. Kung sakali mang hindi ko makuha ito o hindi ako matanggap sa trabahong ito, then dapat wag nating ikakasama ng loob dahil alam ng Diyos yung mangyayari kinabukasan o yung bukas na maaring itong bagay na ito na hinihilingin natin ay hindi makakabuti para sa atin. So don't be disappointed. Dumating ba sa ito, Pastor Levy, na ganyan na nangyari sa iyo na meron kang prayer may mga bagay tayong may mga bagay pong pinapanalangin na mabuti naman, sa alam kong mabuti naman ang intensyon. Pero hindi nangyayari, hindi binibigay ng Panginoon. But the thing is, alam natin na the Lord is good shepherd na alam niya yung mas makakabuti sa atin. Kaya nga po, ang sagot niya sa panalangin natin, pag tama, nasa tamang nasa tamang linya tayo, and right time, the Lord will say go. If kung alam niya na makakasama sa atin, the Lord will say, I have better plan for you. Kaya, it's a matter of time lang po talaga. Hintayin natin yung pagkilos ng Panginoon. Again, the Lord is good shepherd na hindi kanya pababayaan. Amen. Na mapunta doon sa may pangit na kalagayan. Amen. Gagawa siya ng paraan. Nandun ka man sa pangit na kalagayan, gagawa pa rin siya ng paraan para makaraos ka doon o mapagtagumpayan mo yun. Imagine, testimony mo pambayad ng matrikula mo para maka-exam ka. Opo. Yun lang hinihiling mo pero pati pagkain. Binigyan pa ako ng pangkain. Doon naawa si Lord kasi umiiyak ako kung nakain ako ng panis ng time na yun. Talagang di ko na po nalalasahan. Natatandaan ko lang yung kanin, malambot. Yung mga karne is parang hindi na siya ewan ko walang panlasa pero nakain ko naman.
Pero sabi ko nun, habang umiiyak ako, sabi ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Yun lang yung, bilang tao, okay lang po maging honest. Pwedeng ka umiyak, pwede mong ilabas sa Panginoon yung totoo. Lord can understand this. Kasi personal relationship natin sa Panginoon, you don't have to be, alam mo yun, magtago na. Hindi, malakas ako, ganito, ganyan, Kristiyano ko na, ito, ganyan. You can be honest with God. Again, kaya yung napakaganda ng relationship natin sa Panginoon, personal. Na hindi mo kailangan sabihin sa tao ganito, ganyan. But personal kayo ng Panginoon, kilala ka niya. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Kaya kailangan sabihin mo na kung ano yung pinagdadaanan mo talaga. Amen. Oh, at saka alam naman ng Panginoon alam ng Diyos yun So, bakit pa tayo mahihiya? Direkta na sabihin natin sa Kanya, Lord, ikaw ang Diyos na maalam, na alam mo ang lahat. Hindi na tayo makapagsisinungaling sa Kanya, di ba? Opo. So, why be honest? Sabihin natin, Lord, itong sitwasyon ko, alam mo naman talaga. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo, hindi na magkakaila sa'yo. So, i-brought out mo na, ilabas mo na. Totoo. Hindi na natin kailangan magkaila sa Panginoon. Pambihira, magkakaila pa ba? Diyos yun, alam. Kahit pagdating sa kasalanan, sa mga nagagawang kasalanan, kasi mayroong mga unseen na sin na nagagawa mo, na hindi nakikita ng ibang tao, you can be honest with God. Amen. Na, Lord, I'm still struggling sa ganito. I'm still fighting sa ganito. Sobrang hirap, nagawa ko na naman na ganito. You can be honest. Ang mahirap lang pagka tinatago na natin sa Panginoon at nalalayo tayo sa Panginoon. But the good thing is, sinihila pa rin tayo ng Panginoon pabalik. Kahit pasaway tayo. Amen. Talaga. Minsan kahit sabihin natin na lumilihis tayo ng landas, talagang kinakalawit niya. Grabe, opo. Totoo. Para bumalik tayo sa Kanya. Ganyan para tayo, bumalik lang. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Iiwanan niya yung 99 na tupa. Totoo po. Hahanapin niya yung isang nawawala para lang mabuo uli ito. So, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. That's why sa mga nakikinig po, napakalaga po yung sinabi doon ni Papsi na sobrang mahal tayo ng Panginoon. Na sa panahon na malayo tayo, tandaan nyo, lagi tayong hinahatak ng Panginoon. That's why lumapit tayo sa Panginoon. Huwag na tayong lumayo. Amen. Amen. Okay, thank you, Pastor Levy. Pag-pray natin si Ma'am Shi at saka kay yung anak ni Amelita Bayod, yung kanyang daughter, ay ooperahan. So, ano po pangalan po nung daughter po? Eve. Mary Grace Eve. Ayan. Mary Grace po? Mary Grace Eve. Eve as in Eva. Yun. Bata po? Bata? Hindi ko alam. Yun lang ang nabanggit niya rito kanina nakita ko. Sige po, pray natin po. At syempre doon sa mga ano man yung kanilang kahilingan, yung kanilang prayer request, financial, health, spiritual, ay isama mo na rin dyan. Po, ipag-pray po natin yung lahat. Sabi niyo lang po pag mag-start na po mag-pray. Yes, please go ahead. Start na. Okay, let's pray. Hallelujah. Our good shepherd, maraming salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa amin sa oras na ito na mapakinggan namin ang iyong salita. Na paalalahanan kami na kami mahalaga para sa iyo. Na we can claim that you are our good shepherd, na hindi mo pababayaan yung mga anak mo, Panginoon, yung mga tupa mo, Panginoon, na kami. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa aming buhay, sa patuloy na mga ginagawa mong pamamaraan upang kami makapakinig ng iyong salita. Salamat sa iRadio, Panginoon. I pray that you may continually bless them, the iRadio, Panginoon. Lalong higit yung mag-asawa, Panginoon, na si Papsi at saka si Mamsi, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo silang bigyan pa ng mahabang buhay, Panginoon, upang mahabang buhay pa silang makapaglingkod sa iyo. Alam ko,
that is the same desire na meron sila, Panginoon, na makapaglingkod sa'yo hanggat meron silang lakas, Panginoon. That's why dumadating sa point na nagkaroon sila ng desire na mas alam niyo yun, magkaroon pa ng mas magandang trabaho upang makatulong sa mga tao. Thank you Lord. Because that is yung dapat kami, Panginoon, na bilang mga Kristiyano, kami mga anak mo, Panginoon, na dapat nagpapakita ng pagmamahal at hindi lang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. That's why I pray na ibuhos mo ang pagpapala sa mag-asawang ito, Panginoon. Ano man ang dinidesire ng puso nila, Panginoon. And sa mga oras din po na ito, Panginoon, inaalala din po namin si Mamsi, Panginoon. Lord, nakikiusap po kami kung maaari po ba, Panginoon, is pagalingin niyo na po siya, Panginoon. Kung maaari po ba, Panginoon, maging maayos na po ang kalagayan niya. Kung maaari po ba, Panginoon, makakain na po siya ng maayos. So, namimiss na po namin siya, Panginoon. And Lord, I pray na ikaw ang pumilo sa buhay niya. Alam ko, napapahabain niyo pa ang buhay ng mag-asawang ito, Panginoon, na magkasamang naglilingkod. Napakasarap tignan, Panginoon, yung mga mag-asawa na naglilingkod, inaalay ang buhay nila para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, nakikiusap kami. And Lord, ganun din po, Panginoon, kay Eve. Mary Grace Eve, Panginoon, Lord, I pray na pagalingin mo siya, Panginoon. Ano man ang kanyang karamdaman, ay kiusap ako, Lord, kung maaari po ba, pagalingin mo po siya. At sa mga tinitig niyang gamot, I pray na maging kaparaanan po upang siya'y gumaling. Kung meron mga tumitingin na doktor o sa mga mag-anak niya, Panginoon, bigyan niyo sila ng kalakasan at karunungan, Panginoon. And please, Lord, i-provide mo po ang kanilang pangailangan. Si Eve and si Ma'am, si Panginoon. And ganun din po sa mga may sakit sa mga oras na ito, Lord. Sa mga pamilya ng viewers namin, Panginoon, na may sakit sa mga oras na ito. We pray and I pray healing upon healing sa buhay nila. In your name, Jesus. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Kumilos ka sa buhay nila. And Lord, sa mga oras din na ito, kung meron man sa amin na dumadaan sa darkest valley ng buhay nila, Panginoon, na nahihirapan, ang daming pagsuko, na tipong, Lord, araw-araw na lang. Please, Lord, tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng peace of mind, Panginoon. And Lord, pagkatiwalaan kanila na sa darkest valley ng buhay nila, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Nawa magmilagro ka sa kanila. So may mga nangangailangan, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw, Panginoon. And ganun din po, Panginoon, sa mga may business, palaguin niyo po yung mga business nila, sa mga naghanap ng trabaho o may trabaho, Panginoon, ikaw ang tumulong sa kanya, bigyan sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo. And ganun din po, Panginoon, sa mga nag-struggle sa kasalanan, sa bisyo, sa mga hindi magandang gawain, Panginoon. Lord, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na ma-overcome to, Panginoon. I know na yung mga anak mo, Panginoon, nagdidesire sila na, Lord, please, maalis na tong bagay na to, pero pilit silang hinahatak ng kasalanan, Panginoon. Nakikiusap ako, Lord, sa mga lumalaban, Panginoon. Bigyan niyo sila ng katatagan na malagpasan yung mga temptation, yung mga kahinaan na meron sila, Panginoon. And Lord, ibalik mo kami sa kung paano mo nilikha ang tao na mabuti, maayos. Maraming salamat, Panginoon. I know na hindi mo pababayaan kami, kaming mga tupa mo, Panginoon. Again, bless everyone, lahat na nakikinig ngayon, pagpalain mo sila. Ganon din ang kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, and inaalala din namin yung mga salanta ng bagyo, Panginoon. Kung maaari po ba, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na makaahon. Marahil kami, ang sarap ng tulog namin, pero sila, iniisip kung paano na yung bukas. I pray, Lord, nakahabagad mo sila, Panginoon.
Nawa, Panginoon, gumamit ka ng mga taong magpapakita ng pagmamahal mo, Panginoon. Huwag mong pabayaan, Panginoon, ang mga taong nahihirapan sa mga oras na ito. And I pray sa mga ganitong panahon, Panginoon, ah, maging wake-up call to sa amin, maging wake-up call to sa lahat na kailangan ka namin, Panginoon. And again, in the end of the day, everything is temporary. We believe that you are preparing a place for us, better place for us. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ito po kami sama-sama pananalangin sa nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas, our good shepherd, na si Yesu Kristo. Amen. 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 Oh, thank you, Pastor Levy. Sana i-share mo ngayon. And pati ako na napalakas yung aking spiritual niyan sa message na na-share mo ngayong gabi. Kamusta na nga pala yung aking inaanak dyan, si Samantha? Sa nasa Manila po, nagtatrabaho pa rin po. Hoping na makapag-isip kami ng business para po makalipat na siya dito, makapagsama po kami. Kaya sabi ko nun, talaga paagandang tingnan pag yung mag-asawa nagtutulungan sa ministry talaga na magkasama. I hope and I pray na makasama ko na araw-araw yung asawa ko. Sabihin, hiwalay kayo, nasa Maynila siya, ikaw nasa Batangas. Tuwing Friday lang po siya nauwi. Friday ng gabi hanggang Sunday po. Ang hirap naman yung sitwasyon na yan. Kakakasal lang. Ako po, medyo po. Talagang ganyan. Minsan sakripisyo talaga. And, well, hintayin natin kung anong kalooban ng Panginoon. Kung paano kayo magkakasama muli. Magkatuwang sa trabaho. Okay. Thank you, Pastor Levy, and thank you sa ingat-ingat kay kamusta lang sa aking inaanak dyan sa inyo. Hindi po, thank you po, mas salamat po sa oportunidad. Sige po, Papsi, Ninong, ingat po. Thank you, Pastor Levy. Viewers, thank you po, maraming salamat po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Thank you, God bless, bye-bye. Pastor Levy po, maraming salamat sa na-share mo ngayong gabi. Yan. The Lord is my shepherd. Minsan dumaranas ba tayo ng mga kahilingan natin, yung prayer natin sa Panginoon na hindi nangyayari? Dumating yung oras na kailangan natin pero wala. Wala lang. Ganon. Wala. Hindi nangyari yung hinihintay natin. Pinag-pray natin lahat. Pero nothing happened. Nangyari na ba sa inyong buhay yan? O madalas ba nangyayari? Check ninyo yung inyong relasyon sa Panginoon. Baka may kulang. Baka naman ay meron tayong dapat na isurrender sa Kanya. Baka meron naman tayong dapat na baguhin kung bakit yung ating mga prayer request ay hindi nangyayari. No? Kailangan siguro i-surrender natin yung something sa Panginoon kung bakit hindi natutupad yung ating kahilingan, yung ating prayer. Parang isang magulang, di ba? Yung magulang natin, di ba? Pagka merong siyang pinapagawa sa atin na hindi naman natin sinusunod, sa palagay mo ba pag humingi tayo sa Kanya ay pagbibigyan tayo? I don't think so. Sa aking mga anak, kapag humihingi sila sa akin, may sama ng loob ako sa kanila. I don't think na pagbibigyan ko yung gusto nila. Kinakailangan magkasundo muna tayo. Kung hindi, no deal. Ganyan din ang ating Panginoon. Mas higit pa ang ating Panginoon. Kung meron tayong hinihiling sa Kanya, kailangan i-check muna natin yung ating relasyon sa Kanya. I-check muna natin, baka may mga bagay tayong dapat isurrender sa Kanya na ayaw niya kung bakit hindi nangyayari yung ating o hindi niya tinutupad yung ating kahilingan. Isa-isang bagay, huwag nating ikasasama ng loob kung bakit minsan yung mga kahilingan o yung mga prayer request natin hindi nangyayari. Dahil may dahilan ng Diyos. Ang dahilan ng Diyos ang dapat masunod. Hindi yung ating kalooban,
kundi ang kalooban ng ating Panginoon. At maraming salamat po sa inyong lahat, and sa ibaiksi nating programa ngayon. Without Ma'am Shi, hindi natin nakasama siya na ngayon, and for 2 days ay meron po tayong nakapulutan na magandang balita na naibahagi ngayon ni Pastor Levy. And tomorrow, Friday, makakasama natin Pastor Maridet. For sure, mahaba-haba yung oras natin. But we will try. Tawagan ko si Pastor Maridet kung mas maaga tayo makapag-start bukas. So stay tuned kayo lang dyan. And sana ay na-enjoy ninyo ang ating programa Without Ma'am Shi. Tomorrow, again, see you. Ako po si Ramon Pascua in behalf of Ma'am Shi. Ingat-ingat po kayo dyan. At sana po ay naging maganda ang inyong buong araw ito. Good night. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.